Michael, ang tigas talaga ng ulo mo, no? Hindi ba ang sabi ko sa'yo, huwag kang makipagkaibigan sa babaeng iyon. Pero anong ginawa mo? Sinuway mo ang utos ko. Niligawan mo ba talaga ang anak ng isang mangingisda? Lola Margaret, bakit ba? Pati na lang ba sarili kong buhay ay pinapakialaman ninyo? Huwag niyo kong itulad sa mami ko na laging sunod-sunuran sa'yo. Aba, dahil ba sa nakapagtapos ka na ng pag-aaral? Kaya matigas na yung ulo mo? Lola, hindi naman sa ganon. Sana lang ay bigyan niyo rin ako ng pagkakataon para patunayan sa inyo ang sarili ko. Mahal ko si Clara. Hindi naman siguro hadlang kung anong klaseng estado ng buhay, di ba? Ang mahalaga ay nagmamahalan kami. Tumahimik ka dyan, Michael, ha? Kung hindi dahil sa akin, hindi magiging maginhawa ang buhay mo. Nasa simpleng buhay lamang ang pamilya ni Clara. Isang mangingisda ang kanyang ama. Samantalang ang kanyang ina naman ay tendera sa palengke. Kahit ganun pa man, ay hindi nagkulang ang mga magulang para mapag-aral ang anak sa kolehiyo. Tay, sasama ako sa inyo sa laot. Total naman, wala kaming pasok ngayon. Kaya makakatulong ako sa inyo. Nako Clara, huwag ka nang sumama sa akin. Baka masira lang ang beauty mo. Anak, hindi ka pang dagat, pang office ka lang. Ang mas mabuti pa ay mag-aaral ka na lang sa mga lectures mo. Huwag mo na akong lalahanin pa. Kaya ko ito para sa inyo ng nanay mo. Tay, maraming salamat dahil nagkaroon ako ng isang mabait at responsableng tatay na katulad nyo. Siyempre, ganun din si nanay. Kami rin anak. Maswerte sa iyo dahil ikaw ang naging anak namin ng nanay mo. Tsaka masaya kami dahil malapit ka nang magtapos mag-aaral sa kolehiyo. Siyempre naman, tay. Alam niyo ba na kayo ang inspirasyon ko ni nanay para maibangon kayo sa ganitong buhay at hindi na kayo mangingisda pa? Anak, ayos lang sa amin. Kahit magsda lang kami. Ang mahalaga yung sarili mo na hindi mo masubukan ang dinanas namin ngayon sa buhay. Kinabukasan, maaga nagising itong si Clara. Kailangang hindi siya malate sa eskwelahan dahil meron silang defense kasama nito ang kanyang kaibigan at kaklaseng si Jane. Hi, mabuti naman at nandito ka na, Clara. Akala ko malilate ka na naman. Sagutin mo na kasi si Michael para naman natin sundo ka na sa eskwelahan. Jane, nangako ko kina nanay at tatay na magtatapos muna ako ng pag-aaral at makapaghanap ng trabaho. Bakit pa kasi ang lalaking iyon ang pinag-usapan natin, Jane? Nakahanda ka na ba sa magiging defense natin dyan? Nagkakilala kasi noon itong si Clara at Michael sa isang party na kaklase nila. Nabitahan din itong si Michael dahil malapit ito sa pamilya. Napansin kasi ng binata ang ganda noon ni Clara kaya naman ay ang binata na mismo ang nagpakilala sa kanya. Hi, you look familiar. Have we met before? Ha? Sorry pero ngayon lang kita nakita. Okay. Baka nagkamali siguro ako. Anyway, I'm Michael Samonte and you are? I'm Clara Fernandez. Nice meeting you, Clara. Magkaklase ba kayo ni Jenny? Oo, matagal na. Kahit noong pang first year college pa kami. Naku, nakalimutan ko. Ito rin nga pala si Jane, kaklase namin ni Jenny. Oh, nice meeting you too, Jane. Biruin nyo nga naman, no? Puro magaganda pala ang kaklase ni Jenny. Well, enjoy the party and I just go around. See you later. Napayok ko na lamang ang dalaga habang paalis na itong si Michael. Naku, Clara. Mukhang interesado sa'yo si Mr. Samonte. At ang tingin ko sa kanya, yayamanin. Tingnan mo, kahit nasa malayo na siya, lagi pa rin nakatingin sa'yo. Naku, Clara. Kung sakaling maliligaw yan sa'yo, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sagutin mo na. Sunggaban mo na best. Grabe ka naman, Jane. At talagang tutulak mo talaga ako sa kanya, ha? Bakit, friend? Hindi ka ba nagugwapuhan sa kanya? Gwapo naman siya pero career muna and family first bago ang sarili ko, hindi ba?
Naku naman Clara, baka naman magiging matandang dalaga ka niyan ha? Pwede namang pagsabayin ang career at love life. Ayaw mo nun? Thrilling na may excitement? Bahala ka nga dyan, Jane. Basta, naninigurado mo na ako sa sarili ko. At saka, di ko naman kilalang lalaking iyon. Bigla na lang yung sumulpot sa harapan natin eh. Samantalang noong nakalayo na itong si Michael ay nakasalubong niya naman itong si Jenny. Kuya Michael, mabuti naman po nakarating kayo sa kaarawan ko. Jenny, ako pa syempre. Naging parte naman kayo ng buhay ko eh. Lalo na noong nandito pa ang ate mo. Oo nga kuya, ang saya-saya pa natin noon. Akala ko nga matutuloy yung kasal niyo ni ate. Masakit talagang isipin na bigla na lamang siyang nawala. Malamang Jenny, nakaplano ang lahat. Anyway, happy birthday nga pala. Meron pala akong favor sa'yo kung ayos lang naman. Oh, bakit kuya? Depende kung kaya ko. Nakita mo ba ang dalawang dalagita doon sa may malayo sa dulo? Isa doon kasi ay halos kahawig ng kapatid mo. Baka pwede mo akong matulungan sa kanya para magkakilala kami ng lubos. Naalala ko lang yung kapatid mo sa kanyang katauhan. Si Clara ba ang tinutukoy mo kuya? Oo Jenny siya nga. Naku kuya, sa pagkakaalam ko, wala siyang oras sa mga lalaki. Dahil gusto niyang makabawi muna sa mga magulang nito. Kung hindi mo itatanong, isang hamak lamang siyang mangingisda. Ang kanyang ama at tindera naman sa palengke ang kanyang ina. Pero nagsusumikap sila para sa pangarap ng kanilang nag-iisang anak. Kung ganun Jenny, mas lalo akong magiging interesado sa kanya. At saka, matutulungan mo ba ako? Sige kuya, game ako dyan. Naku, kung hindi lang talaga magaan ang loob ko sa'yo, hindi ko ito gagawin. Hayaan mo, ibibigay ko sa'yo ang phone number ni Clara. At syempre, ipapakilala rin kita sa kanya. Mahal na mahal noon ni Michael ang kapatid ni Jenny. Sa katunayan nga ay malapit na silang ikasal pero dahil sa isang aksidente sa sasakyan, kaya naman ay hindi natuloy ang kanilang aido. Sobrang sakit ito para sa binata, halos isang taon bago ito nakamove on. At ngayon, mayroon namang nagpaalala sa kanyang mukha sa dati minamahal nito sa katauhan ni Clara. Jenny, maraming salamat ha dahil naibintahan niyo kami dito ni Jane. Naku Clara, parang hindi naman tayo niyan magkaklase. Siyempre, lahat ng malalapit na kaklase ko ay inibintahan ko. Maraming salamat talaga Jenny ha. Nag-i-enjoy kami sa kaarawan mo. Ha? Nag-i-enjoy na kayo eh. Hindi pa nga kayo umiinom ng wine? Shot muna. Naku, Jenny, medyo uso pa kami ni Clara. Sa susunod na lang. Sige, kayo ang bahala, Clara. And take note, isa na itong businessman at parang may gusto ito sa iyo eh. Kausapin mo lang siya. Malay natin, magustuhan mo rin siya. Binigay ko na pala ang number mo sa kanya. Baka magulat ka kung sino ang tumatawag sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil sobrang bait ng lalaking ito. At malay natin, siya pa ang makatulong sa career mo. Ha? Binigay mo na ang number ko sa kanya? Bakit naman? Clara, wala naman sigurong magagalit, di ba? Gusto lang naman niyang makipagkaibigan sa iyo. Hoy Clara, ano ka ba? Gusto lang palang makipagkaibigan ni Mr. Michael sa iyo ah. Kaya umuo ka na. Bahala nga kayo. Kayong dalawa ha, pinagkaisahan niyo talaga ako. Alam niyo naman na hindi pa yan ang priority ko sa buhay, hindi ba? Mapipilit kaya ng dalawa itong si Clara na makipagkaibigan kay Michael? Paano kung malaman ito ng mga magulang? Ano kaya ang kanilang mararamdaman? Kaya mga kaibigan, huwag nating palapasin ang susunod pang nakaka-excite na kwento sa ating part 2. Abangan!